Alam nyo ba yung problema dito sa Pilipinas? Ginagamit yung pag-i-English as a sign of intelligence, no? Once na magaling ka mag-English, magaling ka mag-construct mag-English, matalino ka na. Ang tingin sa'yo ng karamihan. And then, sa mga employer din, once na hindi maganda yung English communication mo, bagsak ka na kagad. Hindi ka na kagad makakapasa sa next level. Yun po yung katotohanan. Yung iba, pagtatawanan pa. No? Tandaan nyo po, yung pag-i-English is mode of communication lang po yan. Tigilan na po natin yung colonial mentality. Tandaan nyo, sa ibang bansa, kumukuha pa po sila nung translator. So, kung mapapansin nyo yung mga pageant, Miss Universe, yung mga taga-ibang bansa, kukuha po yan ng mga translator and then ita-translate nila yung sinasabi nila. Hindi po nila pinipilit mag-English mga ka-lifestyle. Again, tigilan na po natin yung colonial mentality. Pinoy po tayo. So, hindi po masusukat yung katalinuhan through pag-i-English, no? Masusukat po yan sa laman, no? Sa pinapanood natin, sa binabasa natin, sa pinupost natin, sa substance na pinupost nating mga words. Doon po masusukat yung katalinuhan, no? And then, marami rin katangian ng katalinuhan, hindi lang sa pag-i-English mga ka-lifestyle, no? Merong matatalino, even hindi magaling mag-English, hindi marunong magsulat ng English, pero matalino sila in a way sa kanilang katangian, no? So, yun lang mga ka-lifestyle, channel ko lang sa inyo kasi ang tingin kasi ng karamihang mga tao ngayon, no, sa mga hindi marunong mag-English is bobo, no? Especially talaga sa mga employer, no? Sa mga pinagtatrabahoan natin, tingin nila sa mga aplikante na hindi marunong mag-English is kumbaga low IQ. Yun po talaga yung katotohanan dito sa Pilipinas. Sad to say mga ka-lifestyle. So yun lang mga ka-lifestyle.